Sa isang maliit na barangay, kilala si Luis sa kanyang ugali. Hindi siya palangiti. Hindi rin siya mahilig makipag-usap. Madalas, parang may dalang inis kahit wala namang dahilan. Kapag may nagtatanong sa kanya, mabilis siyang sumagot. At kadalasan, may halong inis. Anong oras na? Tanong ng kapitbahay isang umaga. 12:00. Wala ka bang relo? Sagot niya agad, hindi man lang tumingin ng maayos. Minsan naman, may katrabaho siyang lumapit habang abala siya. Luis, pwede patulong sandali? Mahinahong tanong nito. Hindi man lang siya tumingin. Hindi mo ba kayang gawin na yan mag-isa? Sagot niya. Malamig ang boses. Napahiya ang katrabaho at tahimik na bumalik sa pwesto. Ganito si Luis araw-araw. Sa kanya, normal lang yun. Para bang ganoon na talaga siya magsalita. Laging may kaunting inis at sungit, pero sa mga tao sa paligid niya, iba ang dating. Unti-unti, napapansin nila ang kanyang ugali. Hindi na sila komportable, hindi na rin sila masyadong lumalapit. May ilan na umiwas na lang, may ilan na nanahimik na lang. Pero si Luis, hindi iyon napapansin. Sa isip niya, wala siyang ginagawang mali. Isang umaga, dumaan si Luis sa maliit na tindahan sa kanto. Bibili lang sana siya ng tinapay at kape. Tahimik ang paligid at iilan pa lang ang tao. Habang naghihintay siya ng sukli, may isang matandang lumapit sa kanya. Mukhang pagod ito at medyo hirap maglakad. Iho, saan ang sakayan papuntang bayan? Mahinahong tanong nito. Saglit na napatingin si Luis, pero agad din siyang napasimangot. Hindi ko alam. Magtanong ka sa iba. Sagot niya ng padabog. Natahimik ang matanda. Hindi ito nagreklamo. Hindi rin sumagot ng masama. Sa halip, ngumiti lang siya ng bahagya. Iho, huwag mong itrato ang iba sa paraang ayaw mong maranasan. Sandaling tumigil si Luis, pero hindi niya iyon pinansin. Kinuha niya ang binili at umalis na parang walang nangyari. Sa isip niya, simpleng sagot lang yun. Pero hindi niya alam, may babalik sa kanya. Kinabukasan, nagising si Luis na parang may kakaiba. Hindi niya maipaliwanag, pero parang mabigat ang pakiramdam niya, kahit wala namang dahilan. Tahimik ang paligid, pero may kung anong hindi tama. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Naroon ang nanay niya sa kusina. Kumain ka na, sabi nito. Oo na, sagot niya, gaya ng dati. Maiksi at may konting irita, pero biglang nag-iba ang tono ng nanay niya. Ano yan? Ang sungit mo. Sagot nito, mas matalas, mas galit. Napahinto si Luis. Hindi siya sanay na ganito ang nanay niya magsalita. Palagi itong mahinahon. Napatingin siya rito, nagtataka. Parang may mali, parang may nagbago. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siya habang kumakain. Sa loob-loob niya, may bumubulong na kakaiba ang araw na ito, pero hindi pa niya alam kung bakit. Paglabas ni Luis ng bahay, akala niya ay babalik na sa normal ang lahat. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa kanto. Sumakay siya ng tricycle. Sasakay ka ba o hindi? Pilisan mo. Sigaw agad ng driver. Nagulat siya. Hindi pa siya nakakapagsalita, pero pinagalitan na siya. Tahimik siyang umupo. Pagdating sa tindahan, bumili siya ng tubig. Magbabayad ka ba o tititig ka lang diyan? Sabi ng tindera na may iritadong tono. Napakunot ang noo ni Luis. Sa trabaho naman, hindi rin siya nakaligtas. Simple lang iyan, hindi mo pa magawa. Sabi ng katrabaho, mataas ang boses. Napatingin siya sa paligid. Isa-isa niyang napansin. Lahat ng tao na nakakasalamuhan niya parang may inis. Parang lahat mainit ang ulo. At sa unang pagkakataon, si Luis ang napagod sa pakikitungo ng iba. Sinubukan ni Luis na baguhin ang paraan niya. Habang naglalakad, pilit siyang ngumiti sa mga taong nakakasalubong niya. Pero walang nagbago. May isang taong nadaanan niya. Magandang umaga po, sabi niya. Maayos ang tono. Kung makangiti ka, akala mo naman may ginagawa ka ng tama. Sagot agad nito. Napatigil si Luis. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Sa guard naman, sinubukan niyang magtanong
ng maayos. Pwede ba magtanong, basta diretso ka na lang, huwag ka nang paikot-ikot. Putol agad ng guard, napakamot siya sa ulo. Ganito ba ako magsalita? Bulong niya sa sarili. Sa una, parang nakakatawa ang lahat. Pero habang tumatagal, hindi na siya natatawa. Parang bawat sagot ng tao, may kasamang galit at unti-unti napapagod na siya. Hindi sa trabaho, kundi sa pakikitungo ng mundo sa kanya. Pagsapit ng hapon, tahimik na si Luis. Hindi na siya sumasagot ng pabalang, hindi na rin siya nakikipagtalo. Para bang naubos ang lakas niya sa buong araw. Umupo siya sa gilid ng daan, nakatingin sa malayo. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pagod. Hindi sa katawan, kundi sa loob. Parang bawat salita ng tao ay may dalang bigat. Parang wala siyang nagawang tama. Ganito pala ang pakiramdam na masungitan, na hindi pakinggan, mahina niyang bulong, na parang walang pakialam ang iba. Unti-unti, bumalik sa isip niya ang mga pagkakataong siya ang ganun sa ibang tao. Mga salitang binitawan niya nang walang isip. Mga taong sinagot niya ng masama. Doon niya naintindihan. Hindi lang pala basta salita ang ginagawa niya noon. Nakakasakit din pala. At ngayon, siya ang nakakaranas nito. Habang pauwi si Luis, mabagal ang kanyang mga hakbang. Tahimik ang paligid, pero magulo ang isip niya. Sa may kanto, may nakita siyang pamilyar. Ang matanda. Nakatayo ito. Parang naghihintay lang. Hindi na nagdalawang isip si Luis. Lumapit siya. "Tay, pasensya na po sa ginawa ko kahapon," sabi niya. Mahina ang boses. Hindi na siya galit. Hindi na rin matigas ang tono niya. Yumuko siya. "Hindi ko po alam na ganun pala ang pakiramdam." Tahimik ang matanda. Pagkatapos, dahan-dahan itong ngumiti. Walang galit. Walang sumbat. "Okay lang, iho," sagot nito. "Ang mahalaga, natuto ka." Napatingin si Luis. Sa simpleng sagot na yun, gumaan ang pakiramdam niya. Parang may naalis na bigat sa dibdib niya. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang tunay na ibig sabihin ng kabaitan. Kinabukasan, maaga nagising si Luis. Tahimik ang umaga at iba ang pakiramdam niya. Mas magaan, mas malinaw. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. "Kumain ka na?" sabi ng nanay niya. "Opo," sagot niya. Malumanay. Napatingin ang nanay niya, tila nagulat. Ngumiti ito ng bahagya. Habang kumakain, napansin ni Luis, normal na ulit ang tono ng lahat. Wala nang sigawan, wala nang galit. Pero may nagbago. Siya. Sa paglabas niya ng bahay, may nadaanan siyang kapitbahay. "Magandang umaga po," bati niya. Ngumiti ang kapitbahay. "Magandang umaga rin," sagot nito. Saglit siyang napatigil. Ngayon lang niya ulit naramdaman ang ganong pakiramdam. Magaan, tahimik, maayos. At doon niya naisip, kung magbabago siya, magbabago rin ang mundo sa paligid niya. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang nagbago si Luis. Hindi na siya madaling mainis. Mas iniisip na niya ang bawat salita bago ito sabihin. Sa tindahan, maayos na siyang sumagot. Sa trabaho, marunong na siyang makinig. Sa bahay, mas magaan na ang usapan nila ng nanay niya. Unti-unti, napansin niya ang isang bagay. Mas mabait na ang mga tao sa kanya. Mas maayos ang pakikitungo nila. Mas madali ang bawat araw. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago siya. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Kung paano ka makitungo sa iba, napangiti siya. Babalik din sa'yo. At ngayon, pinipili na niyang maging mabait sa bawat makakasalubong niya. Dahil alam na niya kung gaano kasakit ang kabaliktaran. At mas pinili niya ang magaan na buhay. Huwag mong itrato ang iba sa paraang ayaw mong maranasan. Ang bawat salita at kilos natin ay may epekto sa ibang tao. Kapag kabutihan ang ibinigay mo, kabutihan din ang babalik sa'yo. Pero kung laging inis at sungit ang pinili mo, iyon din ang mararanasan mo. Kaya piliin mong maging malumanay at mabait. Dahil ang pagbabago ng mundo, nagsisimula sa kung paano ka makitungo sa iba.
Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.